Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa duka ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagilingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. No, hindi tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa ilang pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan, ay pinakiusapan, "Huwag munang umalis." Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung tunay natin kilala si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuting balita o ng ebanghelyo, makikita natin na sa buhay ni Jesus, nung siya ay nagmimisyon, marami siyang nagagawa at marami siyang ginagawa. At ano po yung mga bagay na ginagawa ni Jesus? Magpagaling sa mga may sakit, magpahayag ng salita ng Diyos, magpalayas ng masasamang espiritu, at marami pang iba. At alam natin kung bakit ginagawa ito ni Jesus. Dahil alam ni Jesus na yon ang kanyang misyon. At kung alam ni Jesus ang kanyang misyon, alam niya ang kanyang layunin sa buhay. At ano ang kanyang layunin sa buhay? Sundan o sundin at tupdin ang kagustuhan ng Diyos Ama para sa kanyang buhay. Sa madaling salita, ginagawa ni Jesus ang kanyang misyon dahil alam niya din ang kanyang layunin sa buhay. Mga kapatid, nasubukan na po ba nating tanungin sa ating mga sarili, ano po ba ang layunin natin sa ating buhay? Bilang isang ama, ano ba ang layunin mo sa iyong buhay? Layunin mo ba na humanap ng ibang asawa? Layunin mo ba na pagkatapos mong maghanap buhay, mag-iinom ka, magsusugal ka? Para sa mga misis, natanong nyo na po ba, ano ba ang layunin mo sa buhay?
na kapag walang ginagawa, makipagchismisan, makipagtong-itsan. Sa mga estudyante, natanong nyo na po ba sa inyong mga sarili, ano ba ang layunin mo? Mag-ML, maghapon? Mag-computer, mag-cellphone? Marahil sa araw na ito, pinapaalahanan tayo na ang bawat isa sa atin may layunin. Kagaya ni Jesus. At ano ang layunin natin sa ating buhay? Tupdin ang kagustuhan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, kung titingnan natin ang naging buhay misyon ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi naman iyon naging madali. Maraming humusga sa Kanya, maraming tumuligsa sa Kanya, marami rin ang hindi naniwala sa Kanya. Tila pwedeng sabihin ng Panginoon, nakakapagod ang misyon ko. Nakakapagod tupdin ang layunin ko sa buhay na ito. Pero kailanman, hindi natin nakitaan ng panghihina ng loob si Jesus. Bakit? Dahil meron siyang pinaguhugutan ng lakas. At sino ang pinaguhugutan niya ng lakas? Ang Diyos. Kaya nga, akmang-akma ho yung ating salmo responsoryo para sa araw na ito. Sinabi natin sa ating salmo responsoryo, ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Mga kapatid, aminin natin o hindi, minsan nakakapagod din naman natupdin ng layunin ng Diyos. Minsan nakakapagod nagampanan ang mga tungkulin natin sa ating buhay. Pero ang tanong, ano ang pwedeng gawin natin upang hindi tayo mapagod? Simple lamang. Kumuha ng lakas mula sa Diyos. At paano natin gagawin yon? Magtiwala sa kakayanan ng Diyos sa ating buhay. Alam ho natin, minsan kapag nakakagawa tayo ng mali, may mga taong nagsasabi sa atin, bakit ka pa kasi sinilang sa mundong ito? Di ba? Pero tandaan natin, ang pinakadahilan kung bakit tayo naisilang sa mundong ito, sa pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig ng Diyos, maghagampanan din natin ang ating mga layunin, ang ating mga tungkulin sa buhay. Bakit ka nga ba nasilang sa mundong ito? Hindi upang maging makasalanan. Bakit ka nga ba isinilang sa mundong ito? Hindi upang gumawa ng masama. Ang layunin ng bawat isa sa atin, mamuhay para sa Diyos. Mamuhay para kay Kristo. Mamuhay para sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, hamon po sa ating lahat, tingnan, tanungin ng ating mga sarili, ano nga ba talaga ang layunin ko sa aking buhay? At matunay nating masasagot ang katanungang ito sa pamagitan ng ating panalangin, ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha.